Hello guys, good morning! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Pag-usapan po natin kung bakit hanggang ngayon ang dami pa rin nako-compromise or na-hack, nakukuha ang kanilang mga Facebook payout. Paano nga ba ito masusolusyonan? Paano natin ito mapipigilan? Ayan, okay? Sa mga newbie, lalong-lalo na, no? Na wala pa silang awareness, wala pa silang idea kung ano nga ba yung legit na email galing kay Meta or galing kay Facebook. So sa mga newbie ito, dahil hanggang ngayon ang dami pa rin nagme-message po sa akin, Sir Jose, tulungan mo naman ako ma-recover ang Facebook page ko kasi daw na-hack. Okay? Alam nyo ba guys, sa mga newbie guys, tapusin nyo ito, napaka-importante na ito para sa inyong awareness, or kung mayroon kayong kakilala na creator na nagtatanong about this topic, i-share nyo po itong video na to. Alam nyo ba, hindi ganun kabilis ma-recover ang Facebook page. At ang disadvantage kapag po ito ay na-compromise or na-hack, pwede tayong ma-permanent disabled monetization. Marami po ako niya na-encounter, dahil sa mga na-click nila na link or na-receive nila na email, katulad po nito. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung naka-appear sa ating screen. Kala ko talaga totoo. Kala ko yung page ko is permanently demonetized. So, na-receive ko ito nung Wednesday, February 21, 2024, alauna ng umaga. Sabi dito, your page, Jose Opo Moleda Jr., kompletong-kompleto, has been restricted. Ito din kasi yung mga usual na na-encounter natin kay Facebook, di ba? Restrictions, violation, copyright issue, ayan, community guidelines. Ito ngayon yung ginagawa ng mga hacker para tayo ay linlangin, Na-restrict na nga tayo, gusto pang kunin yung Facebook page natin at gamitin sa mga pangloloko pa, or pwede gamitin sa pang-scam kasi kapag nakuha yung page nyo, alam nyo na yan, di ba? May access na sila sa inyong sa Messenger, 'di ba? Or sa inyong inbox. So pwede nilang gamitin 'yan para makakuha ng alam niyo na, ng ano pa mang bagay sa inyo. Okay? So kailangan natin maging maingat. So diretso na tayo dito. Unang-una, para ma-determine natin na peke yung email na 'yan, i-check nyo yung mismong profile is walang logo ng Facebook. Okay? Then yung email, yung from meta notifications dot case at fc book emails. Diba? Kung hindi nyo to makikita, yung mismong source o yung mismong email nila, maliling lang kayo. Dapat alamin nyo, galing ba to kay Facebook? Diba? Yung official email ba to ng Facebook? Okay? And then, eto pa matindi. Ang galing po ng kanilang message. Sabi dito, hello, we regret to inform that your Facebook page has been found in violation of copyright infringement policies. Ayan. As a result, di ba? We have placed restrictions on your page access until further notice. Ayan, sabi dito, binibigyan naman tayo ng dispute, Ang galing. To dispute this action, we required you to submit an appeal. Ayan na. Dito ka na medyo kabahan, meron ditong blue na part, ito, ayan. Huwag niyo po i-click yan, Tuloy natin. Within the next 24 hours, merong urgency na kailangan natin mag-login. Ayan na. Kailangan natin mag-login, kailangan natin maglagay ng username, ng password. Kapag ito na po ang hinihingi nila, maging vigilant kayo. Mag-isip kayo ng 5 o 10 beses. Failure to do so will result in the permanent unpublish of your page. We understand the importance of your page to your business or community, and we encourage you to address this issue promptly to avoid any further consequences. Yeah, sincerely, Meta Team. Okay, bigyan ko kayo ng hint. Dahil nabasa nyo ng buo, dahil i-disable na monetization nyo,
restricted tayo. At ang kailangan nating gawin ay i-appeal. Ngayon, i-click mo itong appeal form. Mare-redirect ka ngayon sa third party website. Ayan, no, action needed. Nakalagay dito. Ayan, parang totoo. 'Di ba? May Facebook logo. Ayan. Your access page is restricted. May sense of urgency. Natatawa ako sa mga akin. Ang gagaling nila, guys. And then, once na-click mo ito, yung continue, ayan ayan. So, sabi dito, we regret to inform you, again, yun na naman, to ensure the integrity of our platform, galing din to talaga kay Facebook, pero kinopy-paste lang nila, maintain a safety environment for all users, immediate action is required. Continue natin. Makikita nyo, guys, ayan na. Nandito na tayo sa pinaka nakakatakot na part. Ayun na, guys. Once na nilagay nyo dito ang inyong username, ang inyong Facebook password, compromise na ang account nyo. Sad to say, guys, no, may hirapan na tayong i-recover yan. Lalong-lalo na kung papalitan nila ng email, papalitan nila ng contact number, or ng password. Although, pwede tayong mag-appeal naman talaga yan, ano? Magsasubmit pa tayo ng mga documents like ID o yung pagkakakilanlan mo, existing mo. Paano kung wala tayong yung mga knowledge ng ganito? 'Di ba? Mas lalong mas matatagalan. Kaya sabi ko sa inyo, no? Be very careful. Okay lang na page yung makuha kasi hindi pa nila nakukuha yung mismong personal account mo na under yung mga pages mo. So sa iba, kapag nagpapaayos sila niya talaga, it takes time. And matagal po itong ma-recover. Kaya ang suggest ko, guys, no, maging vigilant tayo, lalong-lalo na sa mga nare-receive natin ng mga emails coming from fake Meta support team. Meron po tayong nare-receive kay Facebook yung ating invoice, yung ating mga notification from Facebook. But again, be very careful, lalong-lalo na kung wala ka namang violation tapos sabi may violation ka. So maging maingat po tayo. Okay? At meron po tayong mga guide. Panoorin nyo po ito sa susunod na video natin pagkatapos nito. And kung meron po kayong kakilala na na-hack, na nagdadalawang isip na i-appeal yung kanilang mga restrictions or violation, itanong nyo, legit po ba na emails from Facebook yung na-receive mo? Okay? Mag-isip po kayo na maraming beses bago nyo po gawin yung mga pagla-login or yung pag-submit ng appeal. Kasi nga, di ba? Minsan, nalalagay natin din yung mga important details natin. Kahit nagsasubmit tayo, kinukuha yun ni Facebook. Yung ating email, contact number, official email na gamit dito kay Facebook. So with that, sana nakatulong po ito at sana i-share mo naman ito, lalong-lalo na kung meron ka mga groups na ang daming issue, lalong-lalo na sa restrictions or violation. May restricted na account mo, mawawala pa yung page mo. Hindi lang po page ang mawawala. Posibleng kung may earnings ka, pwede nilang makuha. Dahil papalitan lang nila yan ng PayPal. Kahit wala na pong bangko. PayPal is mabilis po ang pagkuha ng pera. Okay? Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para po pag meron tayong mga bagong upload, mano-notify po kayo kaagad. And don't forget to follow sa ating official Facebook account, Jose Opao Molleda Jr. See you again sa next video. Bye-bye!